Sa isang tahimik na sityo, may isang babaeng araw-araw hinaharap ang init ng araw at bigat ng panghusga. Si Berta, ang magsasakang kinukutya at babaeng minamaliit ng lahat. Sa bawat pambubuskang ibinabato sa kanya, natututo siyang bumangon. Ang hindi alam ng mga tao, sa likod ng kanyang mga sugatang palad ay may lihim na magpapabago sa kanilang mundo. At sa araw ng pista, sa gitna ng tawanan at musika, isang katotohanang matagal itinago ang lalabas sa liwanag. Sino nga ba si Berta? Isang simpleng babae lang nga ba siya na marunong magtiis? O isang magsasakang may kapangyarihang magpatawad sa kabila ng lahat ng natanggap na panghusga? Narito pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na hinding-hindi magsasawa na magbigay ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Mainit ang araw sa Sitio Kalimbahin. Tulad ng dati, si Berta ang pinakamaagang dumating sa bukid para magbungkal ng lupa. Habang abala siya, unti-unting nagsidatingan ng iba pang magsasaka. Ang mga barakong magkakapatid na sina Badong, Fredo at Tisoy at ang kanilang pinsan na si Melinda. Sumunod naman si Sonia na ina ni Melinda, bitbit ang basket na may lamang almusal. Aba, si Berta na naman ang nauna. Di talaga papatalo, parang lalaki kung kumayod. Hirit ni Badong ang panganay sa kanila. Ayun na naman si Berta, nagpapakitang gilas para mapansin. Sabi ni Fredo ang pangalawang kapatid. Kababae niyang tao nakabilad sa araw. Sayang lang ang kutis. Kung ako sa kanya, mag-aasawa na lang ako. Natatawang sabi naman ni Tisoy ang bunso. Walang magawa yan sa buhay kaya dito na lang sa bukid rumarampa. Baka akala niya pag puro lalaki ang kasama pagkakaguluhan siya. Sabat ni Melinda, ang malditang kapitbahay na mainit ang mata kay Berta. Ay nako Melinda, tama ka riyan. Ganyan naman talaga mga babaeng walang pinag-aralan. Ginagamit ang katawan para magustuhan ng mga lalaki. Dagdag ni Sonia, ang ina ni Melinda. Nagtawa na ng magkakapatid at mag-ina. Tila naging libangan na nila ang pangungutya kay Berta. Si Berta naman ay nananatili lang tahimik. Nagpatuloy lang siya sa pagbubungkal at pinipilit na wag pumatol. Matagal na siyang kinukutya ng mga kapwa magsasaka kaya nasanay na lang siya. Ay naku Berta, kung sinagot mo lang ako noon, nako, hindi mo na kailangang maghirap dito. Sayang yung malaporselana at makinis mong balat. Dapat sa'yo inaasawa, hindi tinutusta sa araw. Panunukso pa ni Badong. Hindi maiwasan ni Bertang mainis sa narinig. Nilingon niya si Badong at binigyan ng masamang tingin. Wala akong pake kahit masunog ang balat ko. Basta hindi ako makapangasawa ng tulad mong manyak. Singhal ni Berta na ikinagulat nila. Aba, sumasagot ka na. Mapili ka pa talaga, Berta? Isa ka lang probinsyana na walang pinag-aralan. Makaasta ka naman dyan. Inis na sabi ni Badong at halatang napikon. Oo nga, akala mo kung sinong marangal at inosente, pero may tinatago palang kalandian. Pangungutya ni Melinda. Huwag ka nang magpakanghel, Berta. Nakikita kita tuwing gabi kung sino-sino nga kinakausap mong lalaki. Inakusahan pa siya ni Sonia. Nanginginig na ang mga kamay ni Berta sa inis habang hinahawakan ng asarol. Hindi niya alam kung mananahimik lang ba siya o lalaban. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Kaya bakit ang init ng dugo niyo sa akin? Wala na ba kayong ibang magawa kaya akong pinagbubuntunan niyo ng inis? Seryoso niyang tanong. Sandaling natahimik ang lahat. Tila nagulat sila sa tapang ng tinig ni Berta. Ngunit si Melinda, hindi pa rin natigil. Aba, sumasagot ka na ngayon, Berta Huwag ka nga magmalinis. Sa dami ng lalaki rito, sigurado akong meron kang nilandi. Tama, siguro kaya maaga lagi yan para makakita ng mga maskuladong lalaki. Sabi ni Tisoy. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan sa pagitan ng mga palayan. Ngunit isang malalim na boses ang biglang sumabat mula sa hindi kalayuan. Hoy, tama na yan! Napatigil ang lahat nang makitang lumapit si Mang Ador.
ang pinakamatandang magsasaka sa sityo. Bakas ang galit at pagkadismaya sa mukha nito. Hindi ganyan ang ugali ng mga tunay na magsasaka. Ang lupa, itinuturing na biyaya at tinatrato ng tama ang kapwa magsasaka. Pero ano tong ginagawa nyo? Kahit babae si Berta, may karapatan siya tulad ninyo. Pagsaway niya, natahimik silang lahat sa sinabi ng matanda. Baka sa mga mukha nila ang hiya. Alam nyo ba kung gaano kahirap para sa isang babae na tumayo rito araw-araw? Ang masunog sa araw, maligo sa putek, at nagagawa nyo pang mangusga? Anong klaseng ugali ang meron kayo? Pangaral pa ni Mang Ador. Mang Ador, biro lang naman po yun eh. Sabi ni Badong. Anong biro lang? Biro ba yung ginagawa nyong libangan ng dangal ng babae? Nainis lalo si Mang Ador. Mang Ador, baka naman kaya mo siya pinagtatanggol kasi gusto mo rin siya. Matanda ka na pero baka gusto mo ring maranasan ng bata. Pambabastos pa ni Fredo. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Mang Ador. Sabi ko baka may gusto ka rin kay Berta, kaya todo tanggol ka. Inihagis ni Mang Ador ang sombrero sa lupa at marahas na pinitsarahan si Fredo sa kwelyo. Wala kang karapatang bastusin ng kahit sinong babae at lalong walang karapatang manghusgan tulad mong walang modo. Sigaw ni Mang Ador. Nagkagulo ang mga magsasaka. Hawak ni Mang Ador si Fredo ng akma niyang susuntukin sa mukha. Ngunit pinigilan siya ni Berta dahil ayaw niyang masangkot ito sa gulo ng dahilang sa kanya. Mang Ador, tama na po. Kumalma po kayo. Hayaan niyo na po sila. Mga wala kayo respeto. Tignan nyo lang. Darating din ang araw na luluhod kay sa harapan ni Berta. Banta ni Mang Ador. Naramdaman ni Berta ang malasakit sa kanya ng matanda. Hindi niya kailangan magsalita dahil sapat na mga salitang binitiwan ni Mang Ador para maramdaman niyang may taong nakakaintindi sa kanya. Lumapit si Mang Ador kay Berta at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita nila ha. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kasarian. Nasa puso, nasa sipag, at nasa paninindigan. Aniya. Opo, Mang Ador. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po ako nagpapaapekto. May nahong sabi ni Berta. At kayo naman, mahiya kayo sa mga sarili nyo ha. Puro lang kayo yabang eh. Pero mas madami pa nagagawa ni Berta sa sakahan. Isa-isang nag-iwasan ng tingin ng mga magkakapatid. Si Sonia ay napailing na lang at tahimik nang umalis. Si Melinda naman ay naiinis ngunit hindi na nakapagsalita. Nang sumunod na mga araw, mabilis na kumalat sa buong sityo kalimbahin ang balita na darating daw ang may-ari ng lupang sinasaka nila. Ayon sa tagapamahala, magkakaroon ng malaking kasiyahan. May kainan, sayawan at mga palaro. Lahat ay imbitado at hindi raw kailangang gumastos. Narinig nyo na ba? Darating daw yung may-ari ng asyenda. Sabi ni Kapitan may dalang pera at mga regalo yung para sa atin. Natutuwang sabi ni Badong. Talaga? Sino kaya yun? Di pa natin nakikita kahit minsan, di ba? Tanong naman ni Fredo. Ang sabi, bata pa raw pero mayaman na. Baka pihikan at suplado yun. Malay mo, pumili ng tauhan o gusto magbawas ng mga trabador. Aba, dapat magpakitang gilas tayo. Dagdag pa ni Tisoy. Ang importante, makita niyo yung itsura nun. Baka sakaling mapansin ka, Melinda. Malay mo, ikaw pang magustuhan. Nakangiting sabi ni Sonia. Naku ma, huwag kang ganyan. Pero kung mayaman nga talaga, aba, hindi ako tatanggi. Napahagik-gik na sabi ni Melinda. Nagtawanan sila ngunit sa hindi kalayuan, nakayuko si Berta. Tahimik na nagbubungkal ng lupa. Hindi man niya gustong makisali, naririnig pa rin niya mga parinig na parang hangin na dumadampi sa kanyang tenga. Oh, ayun na naman si Berta. Aba, baka siya rin may balak lumapit sa may-ari. Baka gusto rin niyang magpakitang gilas. Panunukso ni Badong. Baka nga, yung tipo na magpapanggap na mabait tapos aasa ng tulong. Di ba ganun ang ginagawa ng mga babae kapag desperada? Tawa ni Fredo. Sus, baka pag nakita na may-ari yan, umalis agad sa kahihiyan. Ang dumi ng damit parang hindi marunong mag-ayos. Pamamahiya ni Melinda.
Babae nga pero parang lalaki kung kumilos. Dapat yan pinapahiya eh. Pamimintas pa ni Sonia. Habang humahagalpak sila ng tawa, dahan-dahang tumigil si Berta sa pagbubungkal. Pinunasan niya ang pawis sa noo at marahang huminga at hinarap ang grupo. Hindi tulad ng dati, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tantanan niyo na ako kung ayaw niyong karmahin. Hindi ako umaasa sa kahit kanino. Ang ginagawa ko rito, trabaho. Hindi para sa inyo. Hindi rin para magpapansin. Tahimik na napatingin ang lahat sa kanya. May lakas ang boses ni Berta, ngunit hindi ito sigaw. Ito ay may bigat. Parang bawat salita ay may halong bigat ng taon ng pagtitimpi. Uy, marunong nang sumagot ah. Akala ko hanggang pagngiwi lang. Natatawang sabi ni Melinda. Marunong akong sumagot kapag sobra na. At kung may Diyos pa kayong kinikilala, matakot kayo. Lahat ng ginagawa niyo babalik sa inyo. Paalala ni Berta. Lumipas ang ilang araw habang papalapit ang kasiyahan. Isang balita ang kumalat. Nagkasakit daw ng malubha ang ama ni Melinda. Nilalagnat at hindi makabangon. At ayon sa manghihilot ng sityo, kailangan na raw dalhin sa ospital sa bayan. Ngunit ang problema, wala silang pera. Melinda anak, kailangan nating gumawa ng paraan. Kung hindi mauoperahan ng tatay mo, baka hindi na siya magtagal. Paalala ni Sonia. Saan naman tayo kukuha ng pera, ma? Wala na nga tayong ipon, oh. Wala rin gusto magpautang sa atin. Nababahalang sabi ni Melinda. Kasabay pa nito, isa sa magkakapatid na barako na si Badong ang nakulong matapos masangkot sa gulo sa inuman. Nangailangan sila ng malaking halaga para sa pampiyansa. Ngunit wala silang malapitan. Paano ba to, Melinda? Ang isa mong pinsan nasa kulungan. Ang tatay mo naman halos hindi na makahinga. Paano na tayo nito? Hindi ko alam, Nay. Lahat ng dating kaibigan natin parang umiiwas. Lahat sinasabing wala silang pera. Ang dating mapangmataas na si Melinda ay ngayon namumugto ang mga mata. Umiiyak habang nakaupo sa harap ng kubo. Sa labas, nakita nilang dumaan si Mang Ador at naisipan naman nilang lumapit dito. Mang Ador, baka naman may alam kayong paraan. Kailangan namin ng tulong eh. Baka sakaling pwedeng lumapit sa may-ari ng lupa. Makikiusap sana kami para sa pang-ospital ng asawa ko. Pagmamakaawa ni Sonia. Ang may-ari, di ko rin kilala. Ni minsan hindi pa nagpakita sa akin. Pero sabi ng tagapamahala, darating daw sa araw ng kasiyahan. Baka doon na lang kayo lumapit. Sagot ni Mang Ador. Baka hindi naman kami pansinin, Mang Ador. Wala naman kaming maipagmamalaki. Malungkot na sabi ni Melinda. Huwag kang magsalita ng ganyan, Melinda. Minsan, sa mga panahong pinakamabigat, doon lumalabas kung sino talaga ang matulungin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mahinahong sabi ni Mang Ador. Tahimik lang si Melinda habang nakatingin sa lupa. Sa tabi niya, si Sonia ay napaluha, habang si Fredo ay nakatayo lang at walang magawa para tulungan ng kapatid sa kulungan. Habang nag-uusap sila, dumaan si Berta. May daladalang sako ng palay sa balikat. Walang sinasabi ngunit saglit siyang napatigil nang makita ang pagdurusa ng mga dating nangahamak sa kanya. Mang Ador, kailangan pa po ba ng tulong sa pag-aani? Tanong ni Berta. Hindi na anak. Sige, ipahinga mo na ang likod mo. Sagot ni Mang Ador. Tumangulang si Berta at naglakad palayo. Ngunit sa kanyang likod, naramdaman niya mga matang matalim ang tingin sa kanya. Sa isip-isip ni Melinda, si Berta ang dahilan ng kanilang kamalasan. Wisit ka talaga, Berta. Ikaw ang nagdadala ng malas sa amin. Naiinis niyang bulong sa sarili. Sumapit ang linggo, ang buong sityo ay abala sa paghahanda para sa kasiyahan. May mga nakasabit na banderitas, may mga mesang puno ng pagkain, at sa gitna ng bakuran ay may entabladong gawa sa kahoy. Ang mga tao ay nasasabik na makita ang pagdating ng may-ari ng lupaing sinasaka nila.
Habang si Melinda at ang kanyang inang si Sonia ay hindi maitago ang kasabikan, kanila ring pinlano kung paano lalapit sa may-ari. Samantala, sina Fredo at Tisoy ay todo pakitang gilas sa pag-aayos ng mga upuan. Nagbabaka sakaling mapansin sila ng may-ari. Baka sa awa o swerte ay mapagkalooban sila ng biyaya. Anak, pag dumating ang may-ari, ikaw na unang babate ah. Ngitian mo lang, siguradong mapapansin ka niya sa suot mong yan. Nakangising sabi ni Sonia. Oo, Nay, ako nang bahalang magpapansin. Saka magpapaawa ako, baka sakaling magbigay ng pera. Sabi ni Melinda. Sa kabilang dulo ng bakuran, tahimik na nag-aayos si Berta ng mga pinggan sa mesa. Oh, si Berta. Aba, ayos ang bisa. Ang sexy. Mukhang may balak tong lumandi sa may-ari. Panunukso ni Tisoy sabay tawa. Baka gusto ring maging asyendera. Baka akala niya pag nakita siya, mapapansin siya agad. Natatawa ring sabi ni Fredo. Narinig ni Berta ang mga yon. Dati tatalikod lang siya at magtitiis. Ngunit ngayon, tila iba na siya. Hindi na siya ang Berta na tahimik lang. Huminga siya ng malalim at hinarap ang mga ito. Ano na naman problema nyo? Mukhang hindi pa rin kayo natututo sa mga nangyayari sa buhay nyo ah. Mabuti pa magtrabaho na lang kayo na maayos. Puno ng tapang na sabi ni Berta. Sus, tama na ang pagpapanggap, Berta. Alam ko rin ang plano mo. Inis na sabi ni Sonia. Nayayaan mo na nga yan. Mamaya pag dumating ang may-ari, magmukha pang kawawa yan. Tignan lang natin kung may papansin sa kanya. Hindi na pinansin ni Berta ang mga patutsada sa kanya. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtulong. Ilang sandali pa, biglang may umalingaw-ngaw na busina sa daan. Tumigil ang lahat dahil dumating na ang may-ari ng lupain. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, bumaba ang isang lalaking matikas at nakasuot ng Amerikano. May kasamang bodyguard at yun ay si Miguel. Ayan na may-ari ng asyenda! Masayang sigaw ni Mang Ador. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Sonia ay mabilis na hinila si Melinda. Halos sabay silang natulala habang pinagmamasdan ng lalaki. Si Fredo at Tisoy naman ay nagmamadaling nagdala ng mga upuan sa harap dahil umaasang mapapansin sila. At si Berta naman, tahimik lang sa paligid. O siya na yan, dali lapitan mo siya at batiin. Sabi ni Sonia sa anak. Oo, Nay, pero teka, si Berta lalapit din sa Ginoo. Napansin nilang papalapit nga si Berta. Dala ang isang tray ng juice para iabot sa mga bisita. Ngunit bago pa siya makalapit, agad siyang hinarang ng mag-ina. At saan ka pupunta ha? Balak mo sigurong landiin na may-ari no? Inis na tanong ni Sonia. Nakakatawa ka talaga, Berta. Yan ba ang plano mo? Ang maging asyendera? Sarkastikong sabi ni Melissa. Uy, baka pag nagustuhan ng amo, mapatalsik tayong lahat at siya maging tagapamahala. Aba, ambisyosa! Sabat din ni Tisoy. Tahimik lang si Berta, ngunit sa loob niya ay nag-aalab ang damdamin. Hindi siya tumugon. Sa halip ay naglakad lang siya muli diretso sa lalaki. Lahat ay napahinto nang makitang inutusan ng Ginoo ang kanyang katiwala na lapitan siya. Ma'am, sumama po kayo sa unahan. Pinatatawag po kayo ni Sir Miguel. Sabi ng gwardya. Lahat ay napatingin. Ang mga mata ni Sonia, Melinda, Tisoy at Fredo ay nanlaki sa gulat habang nakikita nilang iniupo si Berta sa tabi mismo ng Ginoo. Ang bulungan ay naging ingay. Hindi nila matanggap ang nakita. Ano to? Bakit siya? Bakit siya ang pinapatabi? Halos hindi makapaniwalang sabi ni Sonia. Baka naman utusan lang yan. Di naman siguro totoo yan. Sabi ni Fredo. Ngunit tila hindi yun basta utos. Kitang-kita kung paano may paggalang ang katiwala kay Berta. Pagkatapos ng ilang minuto, umakyat ang Ginoo sa entablado. Tumahimik ang lahat. Sa likod niya, may malaking karatulang nakatakip ng tela. Hawak ng katiwala ang lubid at handang tanggalin mula sa utos. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap.
Alam kong matagal nyo nang gustong makilala ang may-ari ng lupaing ito. At ngayon, dumating na ang araw na yon. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Si Sonia ay halos humawak sa dibdib. Si Melinda naman ay nakaawang ang bibig. Kasabay ng bawat salitang binibitiwan ng Ginoo ay tila lumalapit sa kanila ang katotohanan. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang taong tunay na nagmamay-ari ng lupain. At sakto rin, kaarawan niya ngayon. Kasabay ng paghila ng tela, nagulat ang mga tao sa karatula. Malinaw ang nakasulat, Happy 25th Birthday Roberta Samonte. Naroon ang larawan ni Berta. Nakangiti, marangal at malayo sa simpleng anyong kilala ng lahat. Hindi yan totoo. Bulalas ni Sonia. Si Berta? Siyang may-ari. Hindi makapaniwalang tanong ni Melinda. Imposible! Niloloko lang tayo! Galit na sabi ni Fredo. Ngunit hindi yun panlilinlang. Sa harap ng lahat, tumayo si Berta, ang dating inaalipusta at tinitingnan na mababa. Ngumiti siya. Ang mga mata niya ay hindi nagmamataas, ngunit puno ng kababaang loob at paninindigan. At sa araw na yun, sa gitna ng kasiyahan, natutong manahimik ang buong sityo. Ang tunay na may-ari ay nasa harap nila, at ang katarungan ay dumating nang hindi nila inaasahan. Natahimik ang lahat habang nakatayo si Berta sa gitna ng entablado. Sa tabi niya ay ang Ginoo, ang abogado ng kanilang pamilya. Nalaglag ang panga ng lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan na halos marinig ang tibok ng bawat puso ng lahat. Si Sonia at Melinda tila napako sa kinatatayuan, habang sina Tisoy at Fredo naman nagkatinginan lang at walang masabi. Mga taga-sityo, ikinagagala kong ipaalam sa inyong lahat na simula ngayong araw, formal nang ipinasa sa bagong may-ari ang titulo ng asyenda. Kalmadong sabi ni Miguel habang nakangiti. Unti-unting nagsimula ang marahang palakpakan mula sa iilan. Ngunit karamihan ay tulala pa rin. Kinuha ni Berta ang mikropono mula sa abogado, marahang tumikhim at nagsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Kahit alam kong marami sa inyo ay hindi ako gustong makita rito. Malumanay ngunit matatag ang tinig ni Berta. Ang araw na ito ay hindi lang selebrasyon ng aking kaarawan, kundi araw din ng katuparan ng pangako ng aking ama. Noon pa man, sinabi niya sa akin na kung matututo akong pahalagahan ng lupang minana namin at matututong magtiyaga sa mismong ika-25 taong kaarawan ko, ipapasa niya sa akin ang titulo ng asyenda. Dagdag pa ni Berta habang pinipigilan ang mangilid ang luha. Ang mukha ni Sonia ay halos hindi maipinta, ngunit hindi yun dahil sa hiya. Sa halip, hiya at pangihinayang ang sumiksik sa kanyang dibdib. Si Melinda naman ay napayuko. Iniiwas ang tingin kay Berta. Anak, siya palang may-ari. Diyos ko. Mahinang sambit ni Sonia, tila hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala, Nay. Ang dami nating sinabi laban sa kanya. Nanginginig ang tinig ni Melinda habang pinipigil ang luha. Kuya, tayo pa naman yung lagi nangasar sa kanya. Lagot tayo nito. Mahinang bulong ni Tisoy kay Fredo. Hindi ko rin inakaalang siya pala yun eh. Ang kapal pa ng mukha natin nun. Nahihiyang sabi ni Fredo habang nagkakamot ng ulo. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Berta, tila tinig ng hustisya. Wala siyang yabang, walang paghiganti, at tanging kababaang loob lamang. Alam ko hindi naging maganda ang tingin niyo sa akin. Tinawag akong mahirap, walang pinag-aralan at malandi. Tinawanan niyo ako dahil magsasaka ko. Pero alam niyo, hindi ko ikinahiya yun.
Dahil doon, natuto ako kung ano talaga ang halaga ng lupa at kung gaano kabigat ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa bukid. Matatag na pahayag ni Berta habang nakatingin sa mga dating nang aapi sa kanya. Hindi ko kayo sinisisi, pero sana matuto rin kayo. Hindi natin kailangang apihin ng iba para maramdaman na mas mataas tayo. Dahil minsan, ang inaapi, siya palang may tunay na kayamanan. Hindi sa pera, kundi sa puso. Malumanay ngunit may lalim ang tono ni Berta. Tumama sa dibdib ng bawat isa ang mga salitang yon. Ang ilan ay napayuko. Ang iba na may napabuntong hininga. Yan ang sinasabi ko sa inyo noon pa. May karapatan ng babae kahit sa bukid. Akala nyo kasi dahil marunong isa tahimik, mahina na. Pero ayan asyendera pala. May halong pagmamalaking sabi ni Mang Ador habang nakangiti. Tumawa ng marahan ng ilan. Hindi sa pangaasar kundi sa pagkamangha. Si Sonia ay napaupo. Pinupunasan ng luha habang nakayuko. Diyos ko, kung alam ko lang, hindi ko sana siya inalipusta. Nangungusap ang tinig ni Sonia sa pagsisisi. Ang dami kong nasabing masakit, Nay. Nakakahiya. Ang lakas pa ng loob kong tawagin siyang malandi. Mahinang sabi ni Melinda habang umiiling. Mang Ador, hindi namin alam Akala namin simpleng tao lang siya. Pagpapaliwanag ni Fredo na halatang nahihiya. Hindi nyo kailangan malaman ang estado ng tao para rumispeto, Fredo. Mahirap man o mayaman, wala kang karapatang manghusga. Ngayon, dapat matuto na kayo. Maayos ngunit may diin na sagot ni Mang Ador. Muling binaling ng lahat ang tingin kay Berta. Nakatayo pa rin siya sa gitna. Hawak ang mikropono na tila simbolo ng lakas at dignidad. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at sa mga kasama kong magsasaka. Sana kahit may-ari na ako ngayon, ituring niyo pa rin akong kapwa niyo. Dahil hindi magbabago yun. Ang lupa ay para sa nagtatrabaho, hindi lang sa may titulo. Masaya ngunit buo ang boses ni Berta. Tumayo si Mang Ador at nagpalakpakan. Sumunod naman ang iba. Ang dating mga mata na puno ng panlilibak, ngayoy puno ng paggalang. Ang dating mga salita ng pangaapi, ngayoy napalitan ng papuri. Tama si Mang Ador. Ang babae may karapatan din. Hindi lang basta para sa bahay o sa chismis. Mahinang sabi ni Fredo. Tila napaisip siya. Lalo na kung masipag tulad ni Berta. Sa totoo lang kuya, buti na lang buhay pa tayo para matuto. Sabay buntong hininga ni Tisoy habang nakatingin kay Berta. Habang unti-unting nagsasayawan ng mga tao sa paligid, lumapit si Sonia at Melinda kay Berta. Hindi na nila kayang itago ang kahihiyan. Berta, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Sobra ang mga nasabi namin. Mahinang sabi ni Sonia. Halos hindi makatingin kay Berta. Pasensya na rin, Berta. Hindi ko inakalang ganito ka pala. Sana magabayan mo pa kami sa bukid. May luha sa mata ni Melinda habang nagsasalita. Wala yun. Ang mahalaga magtulungan tayo ngayon. Ang asyenda hindi lang sa akin. Para ito sa ating lahat. Ngiting may kababaang loob ang isinagot ni Berta. Sa mga usapang yun, parang gumaan ang hangin sa buong sityo. Ang dating lupaing puno ng inggit at panghusga ay napalitan ng pag-asa. At si Berta, ang babaeng minsang pinagtawanan at tinawag na walang halaga, ngayon ay tumindig bilang simbolo ng lakas, kababaang loob, at tagumpay ng bawat babaeng marunong magsaka at manindigan. Nagsisimula ng magdilim. Ang paligid ng sityo'y kumikislap sa liwanag ng mga ilaw na isinabit sa paligid ng entablado. Nagsimula ng mag-ingay ang mga tao. Halatang sabik sa kainan. Ngunit nagpatuloy pa ring mag-usap sina Berta at ang mag-ina. Berta, pwede ka ba naming makausap sandali?
Mahina at nanginginig ang boses ni Sonya, halatang galing sa pag-iyak. Ano naman yon, Aling Sonya? Kalmado ang tinig ni Berta ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Sonya. Napatingin muna siya kay Melinda na tila hirap pigilan ng luha bago muling bumalik ang tingin kay Berta. Ang dating matapang na ina, ngayon ay takot na takot. Ang asawa kong si Isko, nagkasakit siya at kailangan ng dalhin sa ospital. Wala naman kaming pera para ipagamot siya. Kahit anong gawin namin, hindi na siya tumatayo. Berta, nagpunta na kami sa barangay pero wala raw silang may tutulong. Sabi nila kailangan ng madala si tatay sa bayan. Umiiyak na sabi ni Melinda. Halos hindi na makapagsalita sa pag-aalala. Napatigil si Berta. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Tanging hikbi ng mag-ina ang maririnig. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang balikat ni Melinda. Nasaan siya ngayon? Tahimik ngunit mariin ang tono ni Berta. Nasa bahay. Hindi na halos makahinga, Berta. Tulungan mo kami. Alam kong wala kaming karapatang lumapit sa iyo pero ikaw na lang ang pag-asa namin. Humagulgol si Sonya. Halos mapaluhod sa harapan niya. Hindi nagsalita si Berta. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa klinika sa bayan. Ang dating babaeng inaalipusta, ngayon siya mismo ang nag-utos na magpadala ng ambulansya. Ilang sandali pa, narinig nila ang malayong ugong ng sasakyan papalapit sa sityo. Sige, sumama kayo sa ambulansya. Ako na ang bahala sa lahat. Malambing ngunit matatag ang tinig ni Berta. Walang kailangan magpaliwanag ngayon. Ang mahalaga, mailigtas si Mang Isko. Napatulala si Melinda. Hindi niya akalaing sa lahat ng taong lalapitan nila, si Berta pa rin ang unang tutulong. Tahimik siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Berta. Salamat, Berta. Salamat sa kabutihan mo. Akala namin hindi mo na kami tutulungan. Ngumiti lang si Berta. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalala. Ngunit higit doon, may kabutihang hindi pa rin naglalaho kahit sa mga taong minsan ay nakasakit sa kanya. Hindi yan mangyayari dahil hindi ako gaganti ng sama ng loob sa kapwa ko. Hindi ako nagtatanim ng galit, Melinda. Kung may kaya ako ngayon, gusto kong gamitin yun sa tama. Ang magpatawad at tumulong. Nakangiti si Berta. At sa ngiting yon, may halong awa at kabutihan. Niyakap ni Sonya si Berta. Mahigpit na parang isang inang matagal niya nang nilayo ang sarili sa anak. Sa kabilang dako, nakamasid sina Tisoy at Fredo. Pareho silang tahimik. Berta, Mahina ang tawag ni Fredo habang lumalapit at halatang nag-aalangan. pasensya ka na rin sa amin, Berta. Ang kapal talaga ng mukha namin nun. Puro yabang, puro pangungutya. Wala kaming respeto sa'yo. Mababa ang boses ni Fredo. Tila nahihiya sa bawat salitang binibitiwan. Hindi na kami hihingi ng tulong para kay Kuya Badong dahil nagkasala naman siya eh. At alam naming hindi kami karapat-dapat. Pero sana mapatawad mo rin kami. Napayuko siya habang ang kamay ay nakasuksok sa bulsa. Walang dapat ikahiya. Ang mahalaga natuto kayo. Ang pagkakamali, hindi dapat ikulong sa hiya. Dapat gamitin yon para magbago. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Berta saka siyang umiti. Nagkatinginan sina Tisoy at Fredo. Sabay tango. Napangiti si Berta at tumalikod saglit. Pinagmamasdan ng mga taong unti-unti nang nagsasalo sa hapag. Ang mga bata ay tumatakbo at ang matatanda'y nagtatawanan at sa unang pagkakataon, ang sityo ay puno ng kapayapaan. Lumapit si Mang Ador, dala ang kanyang baston at ngumiti kay Berta. Akala ko noon, yung mga katulad mong babae hindi tatagal sa bukid. Pero tignan mo ngayon, Iha. Ikaw na ang asyendera.
Ngumisi si Mang Ador, baka sa muka ang pagmamalaki. Salamat po, Mang Ador. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko kinaya noon. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Malumanay ang tono ni Berta at halos mapaluha. Hindi mo ko kailangan pasalamatan, anak. Lahat tayo may lakas. Kailangan lang may isa na magpapaalala kung saan ito gagamitin. At ginamit mo sa tama. Yan ang tunay na mayaman. Tumango si Mang Ador sa kamarahang tinapik sa balikat si Berta bago lumayo. Ilang sandali pa, naglakad siya palayo sa entablado. Tinanaw ang malawak na lupain, ang mga taniman, ang mga palay, ang mga taong dati nanlilibak sa kanya. Lahat ngayon ay nagbago na. Tay, natupad ko na ang pangako ko sa iyo. Natutunan ko ng pahalagahan ng lupa at ang mga taong nasa paligid ko. Salamat sa aral mo. Mahina niyang sabi habang nakatingala sa langit. Lumapit si Melinda, dala ang baso na puno ng ice cream. Iniabot niya ito kay Berta kasabay ng taus-pusong ngiti. Para sa iyo, Berta. Para sa bagong simula. Mapayapa ang mukha ni Melinda at tila nabunutan ng tinik. Salamat, Melinda. Simula ngayon, pantay-pantay tayong lahat sa lupaing ito. Ang asyenda ay para sa mga marunong magpakumbaba. Kalma at magaan ang tinig ni Berta habang tinatanggap ang baso ng ice cream. Sa gitna ng kasiyahan, si Berta ay tahimik lang. Pinagmamasdan ng tanawin. Ang lupang minsan niyang iniyakan, ngayon siya na ang tagapangalaga nito. Lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana. May dalang bulaklak. Handa ka na bang umuwi, Berta? Maamong tanong ng lalaki habang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngumiti si Berta at tumango. Siya ang matagal ng kasintahan, ang lalaking matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Habang naglalakad silang magkasabay papunta sa sasakyan, maririnig pa rin ang tawanan, ang tugtugan, at ang mga palakpak ng mga taga-sityo. Handa na ako. Panahon na para simulan ng bagong kabanata. Mahina niyang sabi sabay sulyap sa malawak na lupang kanya nang minamahal. Kung gusto mong manatili rito, hindi kita pipigilan. Alam kong malaking bahagi ng buhay mo ang lupang ito. Kung dito mo gustong mamuhay, susuportahan kita. Malumanay na sabi ni Miguel. Matagal akong nanatili rito para protektahan ito, Miguel. Para matutunan kong pahalagahan ng pawis at hirap ng mga taong nagbubungkal ng lupa. Pero ngayong nasa akin ang titulo, payapa na akong hindi ito mapupunta sa masasamang tao. Ibig mo sabihin, ipagkakatiwala mo ito sa mga taga-sityo? Tanong ni Miguel habang pinagmamasdan si Berta. Oo, sila ang tunay na puso ng lupang ito. Ang mga kamay nila ang bumuhay dito. Ipapangalan ko sa kanila ang mga bahagi ng sakahan para lahat may karapatan, may kinabukasan. Sandaling natahimik si Miguel. Kita sa mga mata niya ang paghanga at pagmamahal. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Berta. Berta, hindi lang lupa ang minahal mo, pati ang mga taong naririto. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Malambing na sabi ni Miguel. At ngayon, panahon na para magmahal naman ako bilang ako. Hindi bilang magsasaka, hindi bilang asyendera, kundi bilang babaeng handang bumuo ng pamilya. Kasama ka. Matamis na sabi ni Berta. Ngumiti si Miguel. Saka hinaplos ang buhok ni Berta. Sa paligid nila, patuloy ang tawanan ng mga tao. Ang tunog ng tugtugan at ang simoy ng hangin na tila nagbubunyi sa bagong simula. Sa pag-alis ng sasakyang sakay si Berta, tila sumama rin ang hangin ng pagbabago. Ang dating babaeng tinatawag na mahirap at walang lugar sa mundo ng mga lalaki, ngayoy iniwan ng sityo hindi bilang biktima, kundi bilang inspirasyon. Sa kanyang likod ay naiwan ang mga taong natutong magpakumbaba,
magpatawad at magbago. At sa harap niya, isang bagong umaga ng pag-asa at pag-ibig. Siya si Berta, ang asinderang marunong magsaka at magmahal. Wakas!